Pero ito, meron pang isa na kabobohan mga kakutsero. Kabobohan talaga to, kabobohan talaga. Kabobohan talaga. Nabalitaan nyo na ba to? Bato suggests law banning cooperation with ICC. Diyos ko naman talaga. Alam nyo, Etong grupo na to, I've never seen a group of people who are so politically motivated, mga kutsero. As in, sobrang politically motivated. Tawa talaga ako dito, mga kutsero. Seryoso. Parang, what the heck? What the heck are you smoking, Bato de la Rosa? What the heck? Ito yung sinabi niya kanina. Kasi kanina sa kanyang privilege speech, doon niya sinabi, sabi, in a privilege speech, De La Rosa urged his colleagues in the Senate to consider approving a measure similar to the U.S. Service Members Protection Act, which expressly prohibits U.S. courts, agencies, or entities of any state or local government, including any court, from cooperating with the ICC. It further prohibits extradition to the ICC, provision of support, and any investigative activity relating to a preliminary inquiry, investigation, prosecution, or other proceeding at the International Criminal Court. Okay. Number 1, si Bato ay nanggagaling sa grupo na galit sa Amerika. Magalit sila sa Amerika. Galit sila sa Amerika eh. Tapos ngayon, ang gusto niyang gayahin pagdating sa treatment ng ICC ay Amerika. Kabwisit kayo dyan. Panoorin natin to. In March this year, when asked about rejoining the International Criminal Court, President Bongbong Marcos said, it opens a Pandora's box. It's still those questions of jurisdiction and sovereignty. I haven't yet seen a sufficient answer for it. Until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. A month after President Marcos was asked if his administration will serve the ICC warrant of arrest if issued against former President Rodrigo Duterte, he answered, we don't recognize the warrant that they will send to us. That's no. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. While President Bongbong Marcos, being the chief architect of our foreign policy, maintained his position of not joining and not recognizing the jurisdiction of the ICC, we were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, and Solicitor General Minardo Guibarra. Okay. Excuse me. Solicitor General Guibarra said, OSG. and I quote, the Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants. End of quote. Okay. Meanwhile, Secretary Remulla's pronouncement was, and I quote, we are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. Okay. End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The Yeah. pronouncements of those two executive officials are quite alarming. Bakit? Secretary of Justice is one Senator of the Bato, many wait lang. alter egos of the President. Bakit alarming yun, Senator Bato? Kapag nag-issue ang korte ng warrant, the police, in general to, maski sa Pilipinas, maski sa Pilipinas, kapag ang korte ay nag-issue ng warrant, ang pulisya ay may mandato na i-implement yung warrant.
Police chief ka, Senator Bato, alam mo yan. So, mga kutsero, according kay DOJ Secretary Remulla, ang ICC ay pwedeng lumapit sa Interpol para mag-execute ng warrant of arrest. So, ano mali doon? I mean, pulis to si Bato, di ba? Pulis to si Bato, bakit siya ganyan mag-isip? Ganun lang naman yun. It's the same concept. Dinala mo lang on an international stage. Sa Pilipinas, ganun din. May palibasa kasi ayaw nyo nang ine-execute ang warrant of arrest kay Kibuloy eh. Si Kibuloy may warrant of arrest. Ngayon, ang ating law enforcement has the mandate to execute the warrant of arrest. Ganun din yung ICC. Ganun din yung Interpol. Diyos ko naman, napaka-impatient naman ni Senator Bato. Napaka-impatient mo, Senator Bato. Napaka-impatient mo. I give up na raw si Piesel. I give up. Piesel, hold my beer. Diyos ko. Ano ba yan? Senator Bato naman eh. Grabe naman. Political suicide tong ginagawa nila eh, no? Diyos ko, tuloy natin. Patawa ang wala. And the Solicitor General is the lawyer of the government. Oh. Are they challenging the policy set by the President? Papanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin na kung wala ang ICC, hindi tiyak na epesyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Okay. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. For this is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. Okay. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang Constitutional crisis. tatanganan na mahigpit ang ating soberenya? O hayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? May sakuna po na nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw. Nasa atin po ang pagpapasya kung hahayaan natin itong manalasa at higit pang pinsalain ang ating bayan na ilang dekada nang may pagkahati-hati dulot ng gulay ng politika. Kayo may gumawa eh. Ano, ang plastic nun, Bato ah. Seriously, ang plastic nung huling statement mo na yun. Napaka-plastic nun. Kayo yung namumulitika, tapos ngayon sasabihin yun, tagal na nagkahati-hati dahil sa politika. Baliw pala to si Bato eh. But anyway, going back. Sa sinabi po ni Secretary Menardo Guevara, wala naman nung nakitang mali. Kasi sinabi naman niya, the policy of the government is that the executive will not give assistance to the ICC kapag sila ay magko-conduct ng kanilang investigasyon. Ibig sabihin, kapag lalapit ang ICC sa ating gobyerno, hindi sila tutulong. That's it. Oo. Pero mga kutsero, it doesn't necessarily mean na pipigilan nila. That's a different story. Oo.
Hindi ibig sabihin no, na porke hindi kita tutulungan, ibig sabihin pipigilan kita. Hindi lang ako gagalaw. Yun eh. Yun mga kutsero. Hindi lang gagalaw ang gobyerno ng Pilipinas. Walang gagawin, walang tulong na ibibigay, walang assistance. Bahala kayo. Gusto nyo mag-imbestiga, bahala kayo dyan. Go, mag-imbestiga kayo, bahala kayo. So, as far as that is concerned, yung kaya Secretary Menardo Guevara, wala naman ang nakikita ng masama. First point. The second point is this. Sinasabi nila, ang depensa nitong mga digonggong supporters is that it is an affront. It is an affront to our sovereignty. Ito raw ay pambabasto sa ating soberenya. Oo, bilang bansang Pilipinas. Okay, sige, wala namang problema. But has our courts acted on any complaint regarding the war on drugs? Kasi magiging affront lang siya mga kotsero kung merong complaint na na-lodge sa ating mga korte at hindi gumagalaw yung ating korte. Wala namang kaso sa Pilipinas. Walang naghabla sa Pilipinas. Bakit? Kasi during that time mga kotsero, nung nangyayari yung mga krimen, ang presidente ay si Digong, the mastermind behind the war on drugs. At ang nagpapatakbo nito ay si Bato, the architect of the war on drugs. Kaya nga damay-damay sila eh. So ibig sabihin mga kotsero, itong sinasabi ni Bato regarding sa inefficiency daw, o baka raw ipinapakita nito sa mundo na inefficient ang ating justice system, it won't apply. Kasi wala pa namang kaso na inihahabla sa Pilipinas. Walang kaso eh. Saan naghabla? During that time, 2017, nagpunta si Trillanes sa ICC. Ongoing pa yung patayan ng mga panahon na yun. 2017. So, that is only what? 2 years into the administration, or a year and a half into the administration of Duterte. Hindi mo naman pwedeng kasuhan si Digong during that time. Kaya wala kang choice. Pupunta ka talaga ng ICC. Kaya nga rin merong desisyon ang ating Supreme Court na sinabi na kahit ang presidente ang chief architect of our foreign policy, kapag pumasok si ICC ay dapat mag-cooperate ang Pilipinas, although it is a obiter dictum. Kailangan mag-participate, lalo na kapag yung doon sa years kung saan member ng Pilipinas, ang member ng ICC ang Pilipinas, which is 2011 to 2019. It's a Supreme Court decision. Although it is obiter dictum, it's not really part of the case. It's not really relevant to the case, but it is mentioned there. May opinion ng Supreme Court dyan. So ibig sabihin, it's not an admission. Hindi siya admission sa Supreme Court na hindi namin kaya. No, hindi. Hindi yun ibig sabihin ng Supreme Court. Ang sinasabi po ng Supreme Court doon, hindi nyo pa pwedeng kasuhan si Digong dahil presidente siya. So dapat, kung pumunta ng ICC, dapat mag-participate ang gobyerno. Ganun lang kasimple yun. Baka po kasi nakakalimutan nyo, baka po magtanong kayo, bakit hindi pwedeng kasuhan si Digong? Ganyan-ganyan talaga, walang kwenta ang ating Supreme Court. Alam nyo po, sa ating pong konstitusyon, mga kotsero, ang presidente po enjoys immunity from suits. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng kasuhan ng ating presidente habang siya po ay nakahalal, nasa termino niya. Immunity from suits. So hindi mo siya pwedeng kasuhan. Kaya ako si Trillanes pumunta sa ICC kasi nga presidente noon si Digong. Walang ibang korte na mag-e-entertain sa kanya maliban sa ICC. That's it.
Now mga kotsero, this question is now being raised. The question of jurisdiction. Okay. Nung una mga kotsero, ako I in general I agree with the idea na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. In general, except in this case. Alam niyo kung bakit? Again mga kotsero, una, during that time, ang presidente ay si Digong. There's no legal course for the victims of the war on drugs kundi pumunta sa ICC. Walang choice eh. That's it. Yun yung una. Pangalawa, dahil nag-decide ang Supreme Court na sinabi na ang Pilipinas ay dapat mag-participate sa ICC during the time that it was a member, I am leaning towards that. Pangatlo, mga kotsero, is this. Nakakatawa tong sinabi ni Bato kasi sa atin pong Constitution, meron po tayong section 2, Article 2, Section 2. Ang nakasulat po dito sa Article 2, Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law. Ano po ang mga generally accepted principles of international law? Tatlo po yan. In general, these are examples: renunciation of war as an instrument of national policy, the principle of sovereign immunity, and last but not the least, the person's right to life, liberty, and due process. So ibig sabihin mga kotsero, isa po sa mga dahilan kung bakit pinoprotektahan, bakit meron po tayong provision sa Constitution na we will accept the generally accepted principles of international law is to protect a person's right to life, liberty, and due process. Pinoprotektahan po natin yan sa atin pong Constitution. So kung ikaw po ay magsusulat, susulat ng batas para pagbawalan ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-coordinate sa ICC, at the very least, you are writing a bill that can potentially violate the Constitution. Hindi lilipad yan. See how stupid the proposition is. Ang stupid ng proposition, guys. Sobrang katangahan ng proposition. Might as well, mga kotsero, nagsalita na lang siya ng pabalang. 'Di ba? Sana minura na lang niya si ICC para kahit paano medyo nakakatuwa pa siya. Kaso hindi. Naggaling-galingan siya, nagtali-talinuhan, pero pumalya siya. Palyado. May comment din dito si Digonggong. Ito yung sinabi ni Digonggong, guys. Panoorin natin. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang karapatan at kapangyarihan ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Sa isang panayam, natanong ang dating Pangulo kung dadalo siya sa pagdinig na isasagawa ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, kasama na ang posibleng pakikipag-usap ng International Criminal Court sa ilang general, retirado man at kasalukuyan ng Philippine National Police. Hindi man direktang sinagot ng dating Pangulo kung dadalo siya o hindi, pero binigyang diin ng dating Pangulo na walang kapangyarihan at karapatan ang naturang international body dito sa ating bansa. Mas maniniwala Iginit ako. din ng dating Pangulo. Mas maniniwala ako sa sinabi ng Supreme Court, guys. Sorry. Bilang isang abogado at dating piskalya Hindi ka ay naman Supreme pangunahin Court. niyang pangunahin na tinitingnan niya ang jurisdiksyon ng isang korte sa isang kaso. Muli ding binanata ng dating Pangulo ang International Criminal Court dahil sa pag-focus nila sa Pilipinas at sa mga nangyari sa kanyang administrasyon. Gayong napakaraming nangyayaring krimen, inhustisya at mga karahasan sa buong mundo. Lalo na anya ang mga ginawa ng mga Amerikano. Ayon Ito talaga ito si Digong, master of deflection talaga to eh. Bakit nyo papansinin ng mga ginawa ko nung akong presidente? Ang dami-daming problema ng mundo. What the heck? Master of deflection ka talaga eh.
Napakawalang kwenta nila lang talaga ito ni Digong. Napakawalang kwenta nila lang talaga ito ni Digong, mga kochero. I mean, really, I don't understand how... Kaya tayo nabudol na ito eh. Budolero talaga tong hayop na ito eh. Pa kay dating Pangulong Duterte ni walang ginawa ang International Criminal Court o ang mga European countries sa mga naturang krimen. Narito pa ang naging kasagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not recognize that ano yung ICC na yan? Brot. Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday, magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecutor? Masakir dito, masakir doon, pati yung Amerikano. Mga kochero, na kung matagal na ako kayo nanonood ng live ko, simple lang po ang ibig sabihin ng jurisdiction. Jurisdiction po is the power of the court over the person dun sa taong gumawa ng krimen o sa taong nasasakdal at sa kaso. Doon lang kasimple yun. Pwede rin sa complaint. Ngayon, kung kulang doon, tatlo yun eh. Kung may kulang na isa, ibig sabihin wala kang jurisdiction over the case. So yun yung sinasabi ni Digong. Paano kayo magkakaroon ng jurisdiction sa akin? Actually, meron jurisdiction ng ICC noong 2011 to 2019. Oo. At nagkataon, mga kochero, na yung kaso na inihabla labang kay Digong ay mga kaso nung panahon ng 2011 to 2019. Oo. So, pasok sa banga eh. Wala kang magagawa. Pasok sa banga eh. Wala kang magagawa. Yun talaga yun. Totoo naman, nakakatawa nga eh. Sabi nga ni Digong, ang pinakamagandang natutunan ko nung ako yung piskal ay magtanim ng ebidensya at magtanim ng intriga. Yan yung sinabi niya nun eh. Yan yung ano eh. Yun yung sinabi ni Digong eh. Tanim intriga daw siya mahusay. O di practice where you're good at. Ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga Ayan. karaming injustice. Ang dami daw injustices ng Amerika. Again, mga kochero, wala pong jurisdiction ng ICC sa Amerika. Bakit? They're not a member. They're not a member. The US has never been a member of the ICC. So itong sinasabi ni Digong, itong sinasabi niya, pambobola ho yan, diversionary tactics ho yan. That is deflecting from the actual issue. Sinasabi ho niya, bakit ang Amerika hindi nyo inaano ang Amerika, etc. Natural, hindi naman member state ang Amerika sa ICC. Di wala silang jurisdiction. Ang Pilipinas, member ng ICC from 2011 up to 2019. Yung kaso ni Digong ay pasok doon sa panahon kung saan member siya. Yun na nga ho yung sinabi ng Supreme Court eh. Mas maniniwala kayo dito sa mukong na to kaysa sa Supreme Court? Isa lang naman kami ng binabasa. Isa lang naman kami ng pinapakinggang jurisprudence. Wala akong pakialam kung matagal na siyang abogado. Matagal naman na siya hindi nagpapakita ng kanyang kaalaman bilang abogado. Kasi hotang hindi ako abogado. Pareho lang naman kami ng binabasa. Desisyon ng Supreme Court. Yung legal basis niya, desisyon ng Supreme Court. Di ba? What the heck? Si Leni Robredo nga, abogado hindi naman mahusay. Isa rin to eh. Tuloy natin. Karaming violence, senseless, walang karason-rason. Parang sa'yo. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. See? Wala kayong ginawa. Kayo mga Europeans, imbento ninyo yan eh. You go after yung mga post-colony
yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo. Maalala ngang nangyari ang madugong war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan libu-libong kataong namatay na tinaguri ang pawang mga biktima ng malawakang extrajudicial killings. Ang mga kaso sa ilalim ng extrajudicial killings ay isa lamang sa mga pinag-aaralan ng International Criminal Court bilang basihan sa paghahain ng kaso at tuluyan umanong paglalabas ng warrant of arrest. Sa kabilang banda naman, ang mga kaso sa ilalim ng extrajudicial killings ay isa sa mga iniimbestigahan ng Local Quad Committee. Sa ilalim yan ng Kamara de Representantes. Sa naturang pagdinig na kinabibilangan ng 4 na komite ng Kamara, iniimbestigahan ang umano'y kaugnayan ng extrajudicial killings Natawa naman ako sa comment nitong isa. Asa na? Nawala. Hindi ko na makita. Pati raw media, hindi na pinapansin si Duterte. Ayan, sabi ni ni Lexter Antenor. Kahit media, iniintindi si Duterte. Grabe naman, pinutol kasi. Kayo naman, net 25, ba't yung pinutol si Digong? At anyway, putulin na rin natin siya. Putulin na rin natin si Digong. Kasi mga Kojero, di ba, parang, what the heck? What do you make us for? Or what, di ba? Anong palagay niyo sa mga Pilipino? Tatanga-tanga na lang palagi, napapainggan na lagi si Digong. Ginamit pa niyo yung Amerika as example. Amerika hindi naman parte yan ng ng ICC. The ICC actually, mga Kojero, sa pagkakaalam ko, it was created, it was created primarily to address the human rights violations committed primarily in African countries. Oo. Yun yung pagkakaalam ko dyan. And then in-expand na lang yan to include other countries. Pero yun ang yun talaga yung pagkakaintindi ko dyan, maski noon. Yung sa ICC. So, ewan ko, ba't hindi sumali ang Amerika? Baka they felt na they don't need to join kasi okay naman yung justice system nila, whatever. Diba? I don't know, hindi ko alam kung anong motibo nila. And I don't care what their motive is. Hindi naman sila member. Pero ang Pilipinas, mga Kojero, was a member of the ICC. It was ratified nung panahon ni GMA. Naging member tayo ng ICC nung panahon ni GMA. Kaya nga pasok nung panahon ni pasok yan nung panahon ni Panot Aquino Oo. Doon kaya pasok yan doon, pasok sa banga as in. Tapos, nung nagka-problema na si Digongong sa human rights violations at genocide, biglang umalis ang Pilipinas kasi may iipit si Digongong, makakasuhan siya sa International Tribunal, di ba? So, wala siyang choice. It is what it is. Kaya mga Kojero, going back to sa topic. It seems, mga Kojero, wala nang lulusutan ngayon si Digongong pagdating sa issue ng ICC. And itong ginagawa ng pag-iingay, isa na lamang strategy, again, para to deflect, para i-deflect yung attention ng taong bayan sa mga pagkukulang nilang lahat. Lumalabas na kasi yung pagkukulang nila It shows in the numbers of Sara Duterte. I mean, really, minus 19 percentage points. Ang laki ng binawas. Ang threshold mo lang sa pagiging significant ng iyong numero is what? Plus 5, minus 5. Lampas-lampas ka pa doon. So very significant yung pagbagsak na sa numero ni Sara Duterte. And ito yung paraan nila para ma-deflect ang attention ng mga tao doon sa pagbagsak ng numero ni Sara Duterte. Ibaling nyo uli kay Bongbong Marcos. O di mag-file tayo ng bill tungkol sa drug test. O di ba?
Mag-ingay tayo sa Senado tungkol sa ICC. Pinapabayaan ng Pilipinas ang soberenya nito. Eh kung pinapabayaan ng presidente ang soberenya ng Pilipinas, ba't yung presidente pa ang unang-unang naglabas ng statement nung hindi ko masabing bomba kasi hindi naman siya bomba. Nung nagpalabas ng flares ang isang Chinese aircraft sa ating eroplano. Malacanang ang unang-unang naglabas ng statement. Inunahan pa nga ang China eh. Kaya nga hindi maka-posisyon to si China bigla ng propaganda niya eh. Diba hanggang ngayon no comment ang China, sabi na legal and lawful daw yung kanilang paglalabas ng flares. Naunahan ng Malacanang eh, bilis ng Malacanang dun eh. Diba? Naunahan sila ng Malacanang, wala nagawa ang China. Ay, bistado tayo. O diba? Dapat laging ganyan ang ating Malacanang mabilis bilis kilos pagdating sa ganyan-ganyan. But anyway, kaya ganun mga Ojero. I mean, let's not divert the issue, let's not dilute the issue. Meron hong mga totoong biktima ng war on drugs. Naikwento ko na po yung kwento ng aking kaibigan tungkol dyan. Ilang beses ko na paulit-ulit na nakwento yung nangyari sa kaibigan ko tungkol dyan sa war on drugs. So, I'm pretty sure na hindi lang yung kaibigan ko yung naka-experience ng ganyan. Meron pang iba. Meron pang iba. Hindi man sila tinukhang, sila ay nakakulong dahil sa they're mistaken to be drug pushers or drug peddlers, etc. etc. Marami hong human rights violations ang naganap noon. And someone has to be accountable. Dapat merong managot doon. Hindi pwedeng palampasin lang yun na parang wala lang. 20,000 ang namatay noong 2017 dahil sa war on drugs. 5,000 plus ang mga namatay doon sa enkwentro, and around 16,000 plus or 13,000 plus, 13 ba or 16? Either of the two. O 14, either of the two. 14 or 16,000 plus naman ang namatay through other means, vigilantism, etc. etc. Eh ngayon mukhang makukumpirma pa na meron talagang totoong bayaran, may quota system na diyan sa war on drugs. Eh mga Ochero, dapat do talaga may managot doon. Imagine nag-war on drugs ka, pinatay mo kapwa mo Pilipino. Eh ang droga sa Pilipinas, konti na lang ang manufactured sa Pilipinas, karamihan ini-import galing China. Di ba recent, alam nyo, tinan nyo nung panahon ni Digong, wala masyadong nahuhuli na na drugs na palutang-lutang sa dagat. Ngayon meron na, ang dami. Mga drugs na palutang-lutang sa dagat. Dati bihira yung may nahuhuli sa customs, ngayon may nahuhuli na sa customs. Eh yung anak nga ni Remulla, di ba, nahuli sa customs. Galit na galit ka sa droga, pero yung best friend mo doon ang gagaling ang shabu. Gustong magkaroon ng opium war eh. Gustong ginagawa niya yung strategy ng opium war sa Pilipinas. Kung alam niyo po yung opium wars, ganun ang ginagawa niya. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?